Ito ay kaguluhan sa korte na kailangan nung makita at marinig para maniwala. Huwag mo akong nakawan. Nahuli mo na ako. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Isang abogado mula Oklahoma ay pinadapa ng mga opisyal sa isang pagdinig matapos ideklarang may paghamak sa hukuman ng dalit na hukom. Kaya ano ang ginawa niya na talagang nakakagulat? Panahon na para marinig niyo ang panig ko. Narito tayo sa kasong hatid ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Wow, sige, pag-usapan natin ito. Isang abogado mula Oklahoma ang nakulong matapos makipagsagutan sa isang hukom sa isang kaso ng kustodya. Bakit? Dahil nasa red contempt of court ka. Sinigawan niya ako. Pinatakbo ni Robbie Hopkins ang Hopkins Law and Associates sa Oklahoma City ng 13 taon. Tinatawan niya ang mga kliyente sa mga kasong may kinalaman sa batas sa imigrasyon, batas pampamilya at karapatang sibil sa buong estado. Ngayon, siya na ang nasa kabilang panig ng batas. Himayin natin ito. Nagsimula ang lahat noong Pebrero 5, 2026 sa Potonta County District Court. Kinakatawan ni Hopkins ang ina ng isang bata sa isang alitan tungkol sa kustodiya. Sinubukan ni Hopkins na ipaglaban ang isyu ng jurisdiksyon dahil hindi nanirahan ng kliyente niya sa Potonta County. Mula simula, tensyonado na ang mga pangyayari. Mukhang puno ang korte kaya babalik na lang ako sa aking argumento kung maaari. Kaya hindi nagustuhan ng hukom na hindi personal na naroon ang kliyente ni Hopkins at inanunsyo niyang nalaman niyang may warrant of arrest para sa kanya, kaugnay ng ibang usapin. Ayon kay Hopkins, dati ay pinayagan siyang dumalo ng virtual sa pagdinig. Pero nang tumawag siya para magkumpirma nung umagang yon, sinabi sa kanya kailangan pumunta agad sa korte. Nakarating si Hopkins, ngunit hindi ang kanyang mga kliyente. Ngayon, habang nililinaw ni Hopkins ang argumento niya sa jurisdiksyon, napunta siya sa pagtatalo sa hukom at abogado ng kabilang panig. Sige, ilabas ang dokumento at sabihin kung anong talata ang dapat kong tingnan. At muli. Dito, sinumpa ang salaysay ni Julianne Kramer. Iyan ay kalakip bilang suporta sa espesyal na pagharap at mosyon para ibasura. Ang edukasyon, ang bata na pumasok sa paaralan. Talata A, B, C, D, E. Ano? Sinumpa ang salaysay ni Julianne Kramer. Talata 3 tungkol sa tirahan. Mula nung una na si OQW ay nanirahan ng tuloy-tuloy at eksklusibo kay hukom. May I state my grounds? Opo sir, sige po. Ito ay sabi-sabi lang. Yan ang iyong sinumpaang salaysay. Kasama ako sa hukuman na ito. Tahimik. Paulit-ulit siyang pinuputol pero di mo siya sinaway kahit minsan. Tahimik. Hayaan mo naman siyang tapusin ang gusto niyang sabihin. Hindi ko pa nga matapos ang isang iniisip ko. Tapusin mo ang iniisip mo. Kagalang-galang na hukom. Nagpapasalamat ako na kalakip ang sinumpaang salaysay sa pleading. Ngunit sabi-sabi pa rin ito. Tumututol ako dahil hindi ko ito makross-examine. Alam niyo, hindi naman ito saksi. Isa lang itong bakanting upuan. Natutuwa ako. Hindi ko alam kung gaano nakatagal si Ginoong Palmer sa kanyang propesyon. Hindi ako familiar sa kanya pero sigurado akong mas matagal na siya kaysa sa akin. At sigurado akong nakaranas na rin siya ng argumento tungkol sa jurisdiksyon ng wala ang kliyente niya minsan o 2 beses. Sigurado ako. Sir, wala po kayong ideya. Walang ganong ideya. Pakinggan ninyo ang aking opinyon. Nainis ako na wala dito ang iyong kliyente. Huwag mo nang istorbohin ang hukuman. Opo, ma'am. Naiinis ako na wala dito ang kliyente mo. Naiinis ako na malaman na may nakalabas na warrant laban sa kanya na maaaring dahilan kung bakit wala siya dito. Hindi ko alam. Hindi pa ako tapos sa argumento ko. Hindi pa rin tapos ang pahayag ko. Inistorbo mo na naman ako. Huwag mong isugal ang sarili mo. Hindi ko itinapon! Nahulog lang mula sa upuan! Ma'am, pakiusap tigilan ang pagsasabi ng hindi totoo! Sir, marami na tayo. Totoo, inalpag ko lang yan. Oo, ginawa ko! Inilapag ko lang, tapos nahulog! Hindi ako ang nahulog! Hinay-hinay lang tayo! Hindi ako galit o nakikipagtalo! Hindi niyo po ako pinapaliwanan. Hindi po talaga namumula ang mukha ko, ma'am! Kaya, naiintindihan ng reporter ang usapan natin. Kitang-kita naman na hindi harap ang babaeng ito sa korte dahil may warrant siya. Nagnanakaw kami! Tutol ako!
Hindi totoo yan! At handa ka na! Huwag mo akong idamay! Matatag ito. O baralin ako! Hindi ko ilalagay dito. Titigil na tayo. Sa puntong ito, inakusahan ni Hopkins ang hukom na pinupuntirya siya dahil transgender siyang lalaki. At mabilis na lumala ang sitwasyon. Huwag mo akong sasaktan! Huwag mo akong sasaktan! Ilalagay mo ang kamay mo sa likod mo. Wag. Itatapon mo ba ako? Tumigil ka sa paglaban. Hindi ako lumalaban! Sige, ilagay mo ang kamay mo sa likod. Tumigil ka sa paglaban. Alam mo naman kung ano talaga ang nangyayari. Hindi ako makalakad! Hinahagis ako pababa! Kalma lang, maglakad ka doon, kumalma ka lang. Huwag mo akong nakawan! Hindi mo ako pwedeng harangan! Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Humihinga ka! Sinasaktan mo ako! Dinadala mo ako! Huwag mong isipin na pwede mo akong kausapin na parang hindi ako makahinga! Hindi ako makahinga! Hindi ako makahinga! Hindi ako makahinga! Ilagay mo ang kamay mo sa likod mo. Hindi ako makahinga! Mga lalaki, hindi ako makahinga! Hindi ako makahinga! Hindi ako makahinga! Hindi ako makahinga! Makikita sa body cam footage ng ibang pulis ang kanilang pagmamadaling rumespond sa silid hukuman. Hawak ko ang mga binti niya. May tumawag sa 911! May tumawag sa 911! Kailangan ko ang telepono mo yan. Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Ako! Sige, bubuhatin ka namin. Hindi! Wala ako! Wala ako! Kumuha kayo ng babaeng pulis ngayon na! Kumuha agad ng babaeng pulis! Tumayo ka! Kumuha agad ng babaeng pulis! Wala akong babae. Kailangan ko ba? Good luck! Hindi ako makatayo o makakita! Itinapon lang niya ang salamin ko! Hindi ako makakita! Ibigay mo ang salamin ko! Ilagay mo sa mukha ko! Ilagay mo sa mukha ko! Hindi ako makakita! Tulungan mo ako! Hindi. Pakikuha ang salamin ko! Hindi ko kaya! Hindi ako nagtatangkang maglakad at hindi nakakakita! Panurin mo ako. Kailangan ko ang aking pitaka. Kukunin namin lahat ng gamit mo. Fair enough. Tinatanggang kong maglakad! Hinahatak mo ako! Maglakad ka. Bigyan mo ako ng tsansa! Pahin ang pagkakataong maglakad! Salamat. Sasama ako sa'yo! Hindi! Pwede na lang tawagan ang Opisyal, kung kailangan mo ito. 16 Central para sa siyam napot. Isa nasa kustodya na namin. Nawala rin ang katawan ko. Ano ang pangalan niya? 16! Central. Para sa siyam napot, isa-isa na ang nasa kustodya. Ano ang apelido niya? Ano ang apelido niya? Ano ang apelido niya? Hindi ko kailangan ng 17. Ano ang apelido niya? Ano ang apelido niya? Sasabihin ko. Sabi ko, hindi natin siya tatawagan.
Humingi sila ng tulong sa itaas. Kaya sabay kami umakyat. Pakaisa, huwag mo akong tanungin. Yan sa technical. Sa technical na usapan, pwede sa akin ng kulungan. Pwede mo bang alisin ito sa ilaw para sa akin? Tinatangka niyang alamin ang bodycam ko. Hindi ito gumagana. Nagigipang talo ko kay Hukom Jackson. Bigla siyang pumasok sa kwarto na galit na galit. Kailangan ko na umalis. Ikinulong si Hopkins at itinakdang piyansa sa $25,000. Pagkalipas ng ilang araw mula sa kaguluhan sa korte, sinabi niyang isasara na ang kanyang practice sa abogasya. Tinalakay niya ang sitwasyon sa isang Facebook video. Iba ang kwento ko kumpara sa inyo. Medyo naiba ito dahil ipinanganak akong babae at parang nakakainis yon sa karamihan pero mukhang may ilang miyembro ng napakahalaga mga nakakataas kung tutusin ay ginawa itong sentro ng maraming bagay. At hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na magsalita tungkol sa kahit ano. Pero sa puntong ito, pakiramdam ko wala nang makakarinig ng katotohanan. Hindi ko malilimutan ang isa sa pinakamalungkot kong araw sa korte. Nahuli ako sa huling pagdinig at tinanong ng hukom, "Oh, anong nangyayari? Nasaan na tayo?" Sabi ko, "Ako po si Rob Hopkins." Sabi niya, "Di ko alam ibig sabihin nun, pero kami na bahala dito." Ibig sabihin, di ako pwedeng magtago lang o manahimik sa gilid. Kung kilala mo ako, alam mo mainay ako. Ipinagmamalaki ko kung sino ako. At magiging ako kung sino man ako. Pero palagi akong magiging mabait. Palagi akong magiging magalang. Kaya yung mga paratang laban sa akin na baka narinig mo na naging bastos daw ako sa sinumang hukom, hindi yun totoo. Hindi talaga totoo mga iyon. May mga pagkakataon na naging masyado akong masigasig, pero palaging para sa ikabubuti ng aking kliyente. Pero umabot na sa puntong, kahit ako nang nagsasakripisyo, kahit ginagawa ko ng lahat para matapos ang isang bagay, palaging may binabago pa rin sa mga pamantayan. Hindi natin gagawin yan dahil gusto mo lang sundin ang gusto mo. At yan ang mga microaggression na nagdudulot ng kaguluhan, ng negatibong reputasyon, at maling pagtingin sa mga abogado may Esquire sa dulo ng pangalan. Pero hindi natapos ang mga problema ni Hopkins sa kaso ng contempt. Ayon sa talaan ng Korte ng Oklahoma, may kasong kriminal siya at sinusubukan ding bawiin ng Oklahoma Bar Association ang kanyang lisensya sa pag-aabogado. Noong Pebrero 20 kinasuhan si Hopkins ng paglaban sa isang opisyal ng batas. Ayon sa tala ng korte, siya ay palalayain ng walang piyansa sa sarili niyang panagot kapag nakapaglingkod na siya ng 10 araw para sa contempt citation sa isang civil case. Ang susunod niyang pagdalo sa korte para sa kasong kriminal ay sa Abril 14. Ngayon, tungkol sa lisensya niya sa abogasya, marami pa tayong nalaman sa iba pang umano'y maling asal ni Hopkins sa korte. Isang sinumpaang reklamo at aplikasyon para sa agarang pansamantalang suspensyon ay sinampa noong Marso 27. Ayon sa Bar Association, lumabag si Hopkins sa ilang patakaran ng profesionalismo. Batay sa dokumento ng korte, ang unang bilang ay ukol sa insidente noong Pebrero 2 na umantong sa kasong paglaban sa isang opisyal ng batas. Noong Pebrero 23, 2026, humarap ang respondente sa harap ni Hukom C. Stephen Kessinger ng Potontac County District Court para sa pagdinig ukol sa citation para sa direktang paghamak sa hukuman. Natuklasan ni Hukom Kessinger ng mga ginawa ng respondente noong Pebrero 5, 2026 ay hindi nararapat, hindi profesional, walang paggalang, at hindi akma sa isang miyembro ng Oklahoma Bar Association. Dagdag pa, ayon kay Hukom Kessinger, ang iyong ginawa noon ay malino na paghamak sa hukuman. Napatunayan ng hukuman na nagpakita ang respondente ng magulo at bastos na asal na naging sanhi ng kaguluhan at pagkaantala ng pagdinig. Noong 5 ng Pebrero, 2026 alinsunod sa hinihingi ng Title 21, Section 565 ng mga batas ng Oklahoma. Pinagtibay ng hukuman ang citation para sa direktang paghamak sa hukuman at hinatulan ng respondente ng 10 araw sa Potontac County Justice Center. Isang abogadong naroon sa korte ang sumulat sa Bar Association para iulat ang nakita niya
at binigyan si Hopkins ng 20 araw para sumagot. Ayon sa nagrereklamo, hindi niya ito ginawa. Ang ikalawang bilang ay ukol sa paunang pagdinig sa Oklahoma County noong Enero ngayong taon. Si Hopkins ang kumakatawan sa akusado sa kaso. Ayon sa reklamo, patapos ng trabaho habang ginagawa ng tumutugon ng cross-examination sa medical na saksi ng estado. Inutusan ng korte ang tumutugon na magtanong ng kaugnay na tanong para matapos ang pagsusuri sa medical na saksi. Naging palaban ng tumutugon sa korte. Nagsalita ng sabay sa korte at pinutol ang sinasabi ng korte. Nagpatuloy ang tumutugon sa pag-abala sa pagbinig kahit paulit-ulit siyang sinabihang tumigil. Pinagmulta ng $100 ang tumutugon dahil hindi niya sinunod ang paulit-ulit na utos ng korte. At lumalabas na, hindi ito ang unang pagkakataon na si Hopkins ay napatunayan nagkasala ng paghamak sa hukuman. Batay sa mga dokumento ng korte, binanggit sa count 3, kaugnay ng kasong 2023 sa Stevens County, Oklahoma, na si Hopkins ang kumatawan sa menor de edad. Ayon sa nagreklamo, ilang beses nang pinagsabihan si Hopkins na huwag abalahin ang pagdinig at binalaan na mapapatawan siya ng contempt of court kung magpapatuloy siya. Inulit na ito kaya siya ay dinala palayo. Batay sa reklamo, matapos ang 90 minuto sa kustodya, ibinalik si Hopkins sa korte at binigyan ng pagkakataon na maalis ang contempt citation laban sa kanya. Ginawa ito ni Hopkins sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin sa kanyang asal sa harap ng korte at ng mga abogado. Ang ikaapat na bilang ay ukol sa insidente noong Marso 2025 kung saan si Hopkins ay doble o triple ang schedule sa korte. Nang tawagin ng hukom si Hopkins at ang kanyang kliyente sa opisina ng hukom para talakayin ang inaasang pasya, si Hopkins ay nasa ibang silid ng korte. Ayon sa dokumento, hindi bumalik ang respondente sa korte. Pero naghintay siya kay Hukom Dishman sa opisina nito. Habang ipinaliwanag ni Hukom Dishman ang proseso ng pagdedesisyon sa petisyon, naiinis ang respondente at humili ng court reporter. Lalong nagalit siya, sumigaw, at humiling ng pagdinig. Paulit-ulit siyang sumingit at nagsalita habang nagsasalita si Hukom Dishman, tinaasan pa ang boses. Inutusan siyang umalis pero tumanggi sumunod. Umalis lamang ang respondente sa silid ng hukom matapos sabihan na tatawagin ang mga deputy para siya ay palayasin sa lugar. Ngayon, ang ikalimang bilang ay tungkol kay Hopkins na umano'y labis na pinakomplikado at paulit-ulit na inantala ang kaso habang tumangging makipag-ugnayan sa korte at abogado ng kabilang panig. Makalipas ang ilang taon, noong 2025, kinatigan ng Court of Civil Appeals ng Oklahoma ang desisyon ng mababang hukuma na dapat sagutin ni Hopkins ang bayad sa abogado ng kabilang panig sa kasong yon. Ang ika-6 na bilang ay may kaugnayan sa isang kaso noong 2024 kung saan si Hopkins ay umano'y muling nagtakda ng pagdinig sa isang hukom. Ngunit natuklasang nasa ibang korte siya para sa ibang kaso sa parehong oras. Sa ika-7 bilang, inakusahan si Hopkins ng malakas na pagsigaw at paulit-ulit na pambabalam sa korte sa isang pagdinig noong Enero 2026. Inakusahan siya sa ika-8 bilang na halos walang legal na ginawa kaugnay ng guardianship case noong 2025. Ayon sa dokumento, hinihiling ng nagrereklamo ang utos ng emerhensyang pansamantalang suspensyon ng respondent dahil sa agarang banta ng malaki at hindi na may babalik na pinsala sa publiko dulot ng kanyang patuloy na pag-aabuga siya. Ayon sa Bar Association, noong Disyembre, binigyan si Hopkins ng tsansang sumailalim sa Disciplined Diversion Program. Kinailangan niyang dumalo sa ilang klase sa profesionalismo at magtakda ng buwanang pagpupulong sa Ethics Council ng bar. Hindi rin siya pinayagang magkaroon pa ng mga karagdagang reklamong ihahain laban sa kanya. Pero ginawa pa rin niya, kaya nilabag niya ang kondisyon ng diversion program. Wala pang balita kung mawawalan ng lisensya si Hopkins sa abogasya sa Oklahoma. Pero malaki ang posibilidad base sa mga paratang laban sa kanya. Kahit hindi niya pinakamagandang sandali ang pagwawala niya sa korte, mananatili itong bahagi ng kasaysayan ng viral videos. Yan po ang kabuuan ng On The Case mula sa Law and Crime. Mag-subscribe sa amin sa YouTube, Spotify, at ngayon ay napapanood na rin sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa muli.